Uli na lang, uli. Mga kapila na ang ano, aftershocks nga ano. Ha? Kapila na, imong ihap ang aftershocks. Kaduha na. Kaduha na. So ganina, pag atong paglinog, naagin mo itong kusog. So unsa nyo ang ano te, inyong gibuhat? Dagan, taranta, relax lang. Bagay ni kay dool mi sa except. Okay. Tubang ramong kan So nara mo sa medyo mubo, no? sa 14. 14, layo gihapon. Layo gyapon eh. So unsa level sa kulba og pangurog? Adi mas kulba tong hingagi. Last week. Oh, second week na ron. Second week na ba? Okay. Tama, murag ka ng dili na kayo, no? Dili na kayo kay naka-experience sa mas kusog. Murag na experience nimo tong kusog, murag karon murag. Hinay na lang. Kuan ka ba kanang Anad na. oh na maanan. Naanad na nga murag wala na kayo kaya mas kusog tong una. Relax lang. Oo. Murag na normal na nimo. Okay. Abali na mo yun ito sa lod eh. Na mo yun ito sa lod. Nag-rent. Na pagmangko niya wala sila diri ang ako rang ilarang anak na diri mo yun. Okay. Bantayan. So grabe gud imong na-experience tong kusog kayo, no? Oh, grabe. Oy kay ano mo. Wala man kwato gud diri agad. Wala ka. Ilo kwato. Karon na-experience ako pang gyud, nalipong gyud ko kay syempre dugay gud naman. Dugay? Dugay na man oy kamo dili kay mo maka-feel kay dito musayaw man gud ni. Nya musayaw gid ni siya kana man siya ano shock absorber ning ano mga kondo. Pero kami nga nasa yuta lang, nasa ground. Kami ang maka-feel ana. Oo. Daw man na siya ka klase pag lalom ang ano ang gikan sa linog. Ang matandog ana kayo is katong mga building nga dagko. Kung nasa lalom pero kung doon lang siya, ang katong mauyog kayo katong kami nga nasa yuta. Oo. Ang katong mga nasa taas, mga tagas nga floor mo toy kuan. Maka-feel gid kung lalom. Yun ay explanation niya ng ano PVOX, di ba? Or ng volcanology. Basta ano yung mga lindol, no? Earthquake, something. Tulog taron diyan yung mga pressure na po. Oo, wa ka bali oy. Kita kay tultiil ba? Tama, pasin na lang gid mo. So ang uban nga gusto mo balik, pwede na mo balik di ay. So may mga ano yan, may mga shock absorber na yan. Hindi na siya masyadong mararamdaman kapag mababaw yung lindol. Si Dogi. Si paano yung Dogi? Courage. Ha? Courage. 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 Simot-simos courage. Mga tenant na sila, mga lakaw, mga ulit na sila. Mga guest. Uban mga owner. Verdon Park by DNCI. So, yun na. Pwede naman pala silang bumalik kung gusto nila. Pero, syempre, sabi ni ate, may mga aftershocks ng mga nangyari, ganap. Kaya, mas minabuti niyang umuwi na sa kanyang bahay. So, dito siya nakatira ngayon sa unit ng kanyang kapatid. Dahil wala rito. So, sinamahan niya ang kanyang pamangkin. Tama naman. Kahit ako din naman, no? Baka lilindol pa ng malala. Pero okay lang to, safe talaga ito mga hagala. Ibig ko sabihin, itong mga gusali, hindi man ako expert, no? Pero, for example na lang, yung pinakamataas na gusali sa Davao na Vivaldi Residences, di ba? 37th floor. Tapos, ang talagang kanyang, ano, ang kanyang pangalan, ang kanyang description, or yung kanyang title is the tallest building in the whole Mindanao, in the safest building. Uy, asan yan sila? Nanahan pa sila, no? So, the tallest building in the whole Mindanao, in the safest building in the whole Mindanao, ang Vivaldi Residences. Kasi kaya niyang shock-proof siya sa lindol kahit pa 9 point something. 9 intensity or magnitude 9 point hanggang sa lagpas pa doon, above. So, siya na yung pinaka-safest. Maliban sa pinaka-tallest, pinaka-safest. I don't know kung buong isla lang ng Mindanao pero baka buong Pilipinas. I don't know, no? So, pwede nyo i-search dyan tapos paki-share sa inyong result, no, ng inyong na-search. Basta yun ang nabasa ko dati. One of the safest. Kasi kaya nga niyang mag-shock-proof nga siya. Up to kahit pa 9 magnitude 9 hanggang sa mas pataas pa doon. Mas malakas pa sa magnitude 9. Okay, so yun, mga tenant, mga guest, mga owner, mga residents, nagsilabasan sila. Ano yan, safe yan sila, hindi naman, meron naman tayong hindi naman
Maliban siguro kung walang batas, ano. Kung bobo yung mayor, bobo yung taga city engineering office, kung bobo yung mga tawag nito, yung mga kinauukulan, no, mga local authorities, mga LGU officials natin, no, para lang basa-basa silang bigay, no, ng permit sa mga magpapatay ng mga gusali na walang tamang pagpasa, no, or hindi nakapasa, bagsak sa standard decision. Standard, no? Di ba may tawag yan? May standard of pundasyon, eh. Basta, kung sa pagkain, sa mga food businesses, kung meron talaga silang tinatawag din na mga requirements, kailangan malinis, kailangan papasa sila sa lahat ng mga hinihinging mga requirements, no? Sanitation requirements, o kung ano pang mga test, di ba? Or anong mga dapat nila ipasa. So, same din sa mga structure, mga buildings, mga gusali. Kahit nga mga boarding house, no? Chinecheck nga yan, eh. Mga maliliit lang na mga bahay. Ito pa kaya mga building. Millions, ha? Billions ang ininvest ng mga may-ari, mga developer. For example, itong si DMCI. Tapos, basta-basta na sila gagawa ng gusaling 7 point something na magnitude, 9 magnitude na lindol, eh, masisira na, di ba? So, syempre hindi sila yayaman kung ganun ang level of thinking nila, kung ganun sila mag-isip, ganun ang kailang mindset, di ba? Ang kailang utak. Pero alam niyo sa Maynila, maraming mga mga nasisirang mga gusali, di ba? Na substandard siya. Nasisira siya sa malalim, mga counting lindol lang. Tapos sa China din, di ba? May mga condominiums din, residency sa China na pinasabog dahil sa substandard na paggawa. So dito sa Davao, I don't think so, no? Kung may mga nagpatayo dito ng mga matataas na gusali na substandard. Ano sa tingin niyo mahagala, di ba? Still, kung may pera ka ngayon, or kung meron kang kakilala na gusto mag-invest sa condominium, kung isa-suggest mo pa rin ba ang condominium unit para mag-invest sila, despite sa mga pagyanig, paglindol sa Pilipinas, diba? Hahayaan nyo pa rin ba yung mga kapatid nyo, kamag-anakan na kukuha ng unit, mag-invest para yung pera nila ay hindi mawala, hindi maubos, save na, lalago pa, lalaki kasi syempre paupahan mo yan, di ba? Kikita ka. Basta business yan, yung mga kumukuha ng condo unit sa Pilipinas, hindi naman para tirhan hindi para tirhan, di ba? Kundi pang business, investment. Kagaya ko, for example, magkakaroon ko ng pera na 10 million. Tapos wala akong bahay, di naman ako bibili ng unit para may matirahan. Meron namang mga house and lot dyan. Mga maliliit na bahay, di ba? Yung mga mura lang, nasa Torel, sa Sibulan, yung malapit na sa Mount Apo. Hindi yung bibilhin ko, di ba? O, sa sasakyan. Yan lang. Condominium, wala. Walang magkatrabaho mag-iipon para pambiling kondo. I don't know kung meron ba. Para meron yata, o. May nakilala pala sa Cebu na sa Lapu-Lapu City na parang problematic siya. Kasi nga, I don't know kung gaano, parang siguro malaki sahod niya kasi corporate, employee. Tapos, kumuha siya ng condominium. Siguro parang siya ba, nadali siya ng ahente, no? Na-convince. Kaya yun, problematic siya. Hindi niya napaayos, hindi niya naparenovate yung kanyang kondo. So, kahit pa kulang pa sa mga kagamitan, kahit wala pang aircon, mga ganon, di ba? Kulang-kulang pa sa sa tubig, pinapaupahan na niya, pinapatransient. So, ang ginawa ko, siyempre, ayoko naman din mag-transient kasi ang pag-stay ko sa unit, hindi naman charity, di ba? Hindi awa, hindi charity. So, nagstay ako doon dahil gusto ko ng convenient na tulog, no? Komportable, relax, hindi yung walang aircon. Paano yun? Pagod na nga sa kakalakad, kakalakwatsa, di ba? Buong mag-araw. Tapos, matutulog ka lang sa hindi air condition na unit. Maganda kasi condominium pero walang aircon. So sabi ko pass. So yun, nag-chat siya na pasensya na talaga, kulang sa Hindi ko na meet yung needs mo.
na maganda, no, expectation. Kahit pa sinabi niya in the first place na walang aircon, pero sinubukan ko pa rin kasi baka kaya niyang mabuhay, kaya niyang makasurvive na walang aircon, baka kaya ko din, parang ganun. Yun hindi. Sabi ko, sige lang, pasensya na. So doon ako sa, di baling mas mahal ng konti, at least sure ako na dekalidad, air condition. Yun lang. So condominium, ano nga ba ang magaganap kapag kalindol? So syempre, safe pa rin naman, di ba? Wala namang napano. Syempre, lalabas lang syempre, no? Baka mas safe. Ganun, no? Kahit nga sa bahay, ano ba? Labasan nga lahat, eh. So yun lang siguro mga kagala. Maraming salamat sa panonood. Sana may kayo natututunan sa aking kaunting report lang. Bye bye, ingat.